Guys, welcome to my channel. My topic for today is yung comparison ng 5 SUVs or PPVs na review ko, no, or na test drive ko. But this time, ang i-compare ko yung kanilang physical looks, no? What is attractive to me at ano yung sa tingin ko ang pinakamaganda in terms of physical looks or appearance, no? Of course, this is subjective and depende yan sa tao kung ano yung maganda sa kanya. Nowadays, there are so many designs to choose from, no? So, medyo nakakalito. So, depende na lang which is more appealing to you. So, have your comments below and choose one among the 5 and I will tally it. Tingnan natin kung ano yung mananalo. Marami kasi ang nagtatanong ano yung maganda. Of course, yung beauty is in the eyes of the beholder, no? So, kaya nilimot ko lang muna dito sa itsura niya. In my succeeding videos, I'll compare yung kanilang engine, yung kanilang performance, yung kanilang interior. So, separate videos yon. This time, I will choose kung ano yung pinakamaganda sa akin. Is it the Toyota Fortuner or itong Nissan Terra or yung Ford Everest, as well as yung bagong Isuzu MU-X, and of course yung last but not the least yung Mitsubishi Montero Sport. Halika, samahan nyo ako. Ang Montero Sport, yung front fascia niya is based on dynamic shield concept na edgy yung design. So from afar, makikita mo agad na distinct ang look niya, na mare-recognize mo agad na isa Montero Sport. Pagdating naman sa side profile, parang ang linis niyan tingnan. In fact, wala kang hati yung second row window. Tapos distinct na edgy yung side profile which complement yung front fascia niya. Even the design of the stepboard complements the body design. Yung window design niya parang isang swooping line lang, kaya malinis tingnan. Pagdating naman dito sa likod, ito yung controversial na rear design, no? Yung tail lights niya is naka-vertical, kaya nagmumukha siyang makitid. Unlike yung iba, di ba, naka-horizontal lahat. Ito, siya lang yung naka-vertical eh. Kahit na pinaikli niya yung lines niya, yung parang crying lights na yan, hindi pa rin maganda para sa akin. In terms of dimensions kasi, yung Montero pinakamakitid. So, parang nakadagdag pa na committed yung itsura niya because of the vertical design of the tail lights. So, kung futuristic ang design na gusto mo, ito yung Montero Sport. Although sa akin, hindi siya perfect design for me. Meron din siyang imperfections. But overall, maganda siya. Check naman natin yung Nissan Terra. For me, the front fascia ng Nissan Terra is the best because it embodies the look of a real SUV. Because you want an SUV to be masculine kasi because of its size, di ba? It reminds me of the Nissan Patrol, para siyang baby patrol. Tapos yung bulging fenders, nakakadagdag pa ng lapad sa looks niya. Pagdating naman sa side profile, ito yung pinaka-balance yung look. Yung character line niya sa front fender at saka yung sa rear quarter panel ay nagmamatch. So, yun nagbibigay sa kanya ng macho look. Pagdating naman sa likod, magandang execution. In fact, even yung design ng kanyang rear tail light, para yung dalawang line na galit. Ang hindi ko lang gusto dito, yung chrome na rear garnish na medyo off para doon sa rear tailgate design.
Mas maganda kung wala yon. Ang ganda na kasi nung likod eh. Naka-complement pa yan nung maganda yung design ng kanyang rear spoiler. In terms of overall appearance, sa akin panalo ang Nissan Terra. I like yung design cue niya. Okay, check naman natin yung Isuzu MU-X. If you look at the front fascia niya, makita mo ang laki nung parang ano niya, yung logo ng Isuzu. Tapos meron siyang parang horizontal bars na yon na hindi ko gusto yung itsura. Parang too much going on to sa grille design niya. Parang pilit, parang sinaksak mo lang just to have a grille design. Even yung bumper treatment niya, saka yung ilaw niya, medyo naka-triangle. Parang wala siyang symmetry dun sa design. Now, if you look at the side profile naman, makita mo mataas yung belt line niya. So, malaki yung mga doors, mataas yung height ng doors. So, maliit yung size ng mga windows. So, para siyang crossover sa side view. Doon sa bandang likuran, para siyang CR-V. Now, let's take a look naman doon sa kanyang back profile. Yung design ng likod niya, parang hindi nagko-complement doon sa design ng harap na very aggressive. Ito parang very tame siya. Tapos yung Isuzu logo, parang ang laki. Sana ginamit na lang nila yung logo na maliit. By the way nga pala, yung rear tailgate niya is automatic na rin yan. Medyo magaan din yung tailgate kasi it's made of plastic. Siguro yun ang weight saving strategy nila. If you look at the rear, it's so simple. Hindi mo siya parang lilingunin ba? Parang simpleng-simple lang yan. Parang industrial yung kanyang look for me. Overall, the design is not very appealing to me. It's very simple at parang industrial yung look. So, madali siyang mawawala sa uso. Okay, check naman natin itong Ford Everest. At first glance, ang mapapansin mo, pulido yung pagkakagawa sa kanya. Medyo bilugan din yung kanyang fascia. So, very simple yung design. Hindi siya, hindi siya sumisigaw, kumbaga. So, if you want a simple design, itong Ford Everest, okay ito. Parang no frills yung design niya. Although, parang kahit yung sa likod niya, simple lang, parang aging na yung design. Although, nagko-complement sa kanya yung size ng kanyang gulong na size 20. Parang nagiging macho looking siya. For me, ang Ford Everest kasi is medyo conservative ang design niya. So, marami rin nakakagusto dito kasi hindi siya masyadong flashy. Safe lang yung design niya. Yung headlight niya complements very well with the overall look of the body. So, very proportionate yung details ng Ford Everest. So, yung design ng Everest, para bang mahinhin yung design niya. Hindi siya brusko, very subtle yung mga lines. So, kumbaga parang siya, parang medyo sophisticated ng konti. So, parang good job for city driving. Hindi siya yung rugged looks. Although, pag nilagyan mo ito ng big tires, mag-iiba yung niya, yung appearance niya. Okay, check naman natin yung most popular, yung Toyota Fortuner. To me, maganda yung front fascia ng Toyota Fortuner. Maganda yung pagkaka-execute niya. So, bumagay din yung design ng kanyang headlight dun sa kanyang grille. Yung naman niya, yung headlight niya, bago ang design. So, it looks modern. Although yung kanyang yung kanyang fog light, parang naman, napakasimple. Parang sinaksak lang dun sa black na area niya. Parang hindi ko siya gusto. Now, if we look at the side profile, maganda ang side profile niya. Although yung kanyang yung kanyang overhang dun sa front, parang mahaba. Yan parang mahaba siya, parang susub-sub siya. So, di ba yung iba katulad nung Terra or nung Everest,
Maikli lang yung front overhang. Ito, mahaba siya. Tapos yung rear tail light, ito, yung gusto ko yung rear tail light niya, maganda. Para siya dun sa, similar din sa Nissan Terra. And then, ito, yung kanyang parang floating roof, okay din. Maganda ang pagkaka-execute. Maganda yung side profile ng Toyota Fortuner. So, okay, sige, summarize na natin. To me, ang number one in terms of design is Nissan Terra. To me, it has the most attractive face and the overall design is really the best for me. My second place goes to Montero Sport. It has the most aggressive look and looks very elegant. So, yung design is more on the sporty side. My third place goes to Toyota Fortuner. Okay naman yung design niya. Yun lang, front overhang niya, hindi ko talaga gusto. Kasi parang mas bagay siya dun sa mas mababang sasakyan. Fourth place goes to Everest. Napakasimple niyang design niya. So, hindi siya attractive sa akin. Pero as you go along, habang nagtatagal, naging okay na rin siya. Kaya lang hindi siya talagang attractive for me. The last place for me is Isuzu MU-X. Although bagong launch lang siya, yung design niya kasi compared sa ibang SUV, parang meron siyang awkward na profile. Kaya medyo off sa akin yung design niya. Okay, those are my choices. So please comment down below and pili lang kayo kung alin sa tingin nyo ang pinakamagandang design para sa inyo. And let's see kung alin ang magugustuhan ninyo. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!